Kumpiskado ang mahigit 1,000 mga kahon ng mga pekeng produkto sa magkakahiwalay na raid sa Navota sa tilang bahagi ng Maynila. Kabilang sa mga nasamsam ang mga pekeng insecticide, pabango at pati baby wipes. May report si John Consulta. 10 warehouse at paggawa ng mga peking produkto sa Navotas at Divisoria ang sabay-sabay na sinalakay ng NBI Intellectual Property Rights Division. Alam mo bang bawal doon? Hindi mo alam. Una sa lahat, dapat meron kayong FDA permit. Yun, register dapat yung produktong binibenta ninyo. Sa isinagawang inspeksyon, tumambad ang kahong-kahong mga insecticide mula China na ipinagbabawal na ng ating FDA o Food and Drug Administration. Bistado rin ang paggawan ng mga piniging pabango na hinakaluan pa pala ng solvent bago ibenta sa merkado. Isa pa sa mga tumambad sa reading team ng NBI ay ang makinang ito na siyang ginagamit naman ng sindikato para gumawa ng mga piniking mga baby wipes tulad nito. Ayon sa NBI, nakakabahala ang kanilang nakitang sitwasyon dahil hindi naman daw dumaan sa tamang proseso ang paggawa ng naturang mga baby wipes na siyang binibili ng mga magulang para sa kanilang mga sanggol. Natimbog naman ng 5 Chinese nationals na nasa likod di umano ng operasyon. Sinamsam din ang kahong-kahong mga pabango, baby wipes at insecticide para masira at hindi na makaperwisyo. Pero bawal pala siya. Bawal pa rin kasi hindi alam kasi ako hindi alam. Huwag natin tangkilikin yung ganitong klase ng produkto. Naku na yung chemicals yan, hindi natin alam ano laman yan eh. Kaya kami, sa amin sa IPRD, sa NBI, kasama ang Food and Drug Administration, tuloy-tuloy ang kampanya namin. Pinagsalid na pwersa naman ng FDA at Manila Police District Intelligence and Operations Unit ang sumalakay sa isang gusali sa San Nicolas District sa Manila. Mula ground floor hanggang ika-6 na palapag, tumambad ang nasa 1,000 mga kahon na mga peke at ipinagbabawal na pamatay insekto. Kumpiskado ang mga mosquito repellent, multi-insect killer at mga katol na hindi rehistrado. It is highly toxic and imminent injurious to the health of the Filipino people. Sinurveillance ng mga tao natin kung saan ba talaga yung route kasi nagkalat na to sa merkado eh. So pagkakalat sa merkado, saan ba talaga yung pinaka-source? Hindi naman pwedeng doon lang tayo mag-stick sa mga nagbebenta nito. Hindi hamak daw na mas mura ang mga peking produkto. Pero delikado ang epekto nito sa kalusugan. Ayon na rin sa pahayag na nakagamit nito at nagreklamo sa FDA. After 10 to 15 minutes, nanikip yung dibdib ko, hindi ako makahinga. Nahirapan na ako. Wala nang permit to operate. Hindi rin masabi ng mga humalap sa grupo kung sino ang may-ari ng gusaling nakapangalan sa Tato Center Management Corporation. Ma'am, kayo po ang administrador. Isang tanong lang po, dapat alam niyo po kung sinong presidente o ng company. Sige po. Hindi po niya ako masasagot. Matadalay po kung ganyan po. John Consulta, GMA News.